Muli magandang gabi sa inyo. Sa gabing ito, pag-usapan naman natin ang heaven o langit. Siguro minsan, sa bagay marami pang oras at sana bigyan pa ako ng kalusugan at patuloy akong pahiramin ng Diyos ng buhay para mapag-aralan natin lahat kung ano ang buong kanyang kalooban, kanyang scheme of redemption. Ang paksang talakayin natin ay ang langit. Sa aklat ng Juan 14:2, ipinangako ni Kristo ang langit sa pananalitang parabola o yung mga patalinhaga. Ganito ang mababasa natin, aklat ng Juan 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. John 14:3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako pumaroon, kayo naman ay dumoon. Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat miyembro ng kanyang iglesia, kanyang iglesyang itinatag sa Mateo 16:18. Aalis si Kristo. Yun nga ang pinaka-pundasyon ng pananampalataya ng Kristyanismo o yung mga sumusunod kay Kristo ay ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. At pagkatapos ng pagkabuhay ng maguli ni Kristo, siya ay umaakyat na sa langit at isa sa kanyang mga itinuro ng habang siya'y nakasalamuha pa ng mga tao sa kanyang kapanahunan nang siya ay nagkatawang tao, ay sinabi niya na ako ay patutungo sa aking ama, sa kanyang amang Diyos, at siya ay maghahanda ng kalalagyan ng mga sumasampalataya sa kanya. Unang-una siyempre yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, yung kanyang mga tinawag Iglesia ni Cristo. Per century Church of Christ ang sinasabi ko dito. Yung pag sinabi kong iglesia, tandaan niyo ito, pag sinabi kong iglesia, wala kayong ibang iisiping iglesia kundi yung itinatag ni Kristo. Kasi si Kristo nga sa Matthew 16:18, siya ay nagtatag ng kanyang iglesia. At anong sinasabi? Itatatag ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Hades, kamatayan, hindi magsisipanaig sa kanyang itinatag na iglesia. Kaya si Kristo ay nangako na paparoon siya sa Ama, ipaghahanda niya tayo ng kalalagyan. Ngayon, isipin naman natin anong description sa langit. Siyempre, sinasabi, ang sabi ni Kristo, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Sa English, there's so many mansion. Marami tayong titirhan. Ngayon, sa aklat ng Revelation 21:4, kapag tayo'y nakarating sa langit at sana ipagkaloob sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga kautusan ni Kristo, ganito ang mangyayari. Revelation 21:4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa langit, wala na tayong mga paghihirap. Alam ninyo, sa sanglibutang ito, ang daming nagdaranas ng pagkapi, pagkahirap, pagkagutom, mga nagkakasakit. Huwag kayong bibitaw sa Diyos. Pagsubok lang yan. Sa ipinangako. May ipinangako ang Diyos, si Kristo. May ipinangako na ating kalalagyan. Kaya doon sa mga nagpapakamatayan, especially suicide, huwag niyong sirain ang templo ng Diyos na ipinahiram sa inyo. Kahit gaano kabigat ang inyong dinadala, huwag niyong tatapusin ang inyong buhay. Sapagkat may kaparusahan kay Kristo.
ang ganyang ginawa sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos. Pinahiram niya tayo ng ating buhay, siya din ang kukuha ng ating buhay. Kaya pagpakatatag kayo. Ngayon, pag nasa langit na tayo, anong sinasabi sa aklat ng Revelation 21:4? At papahirin niya ang bawat luha. Wala na tayong pagdadalamhati. Papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Unang pananambitan man, unang hirap pa man, naway pagsikapan nating makarating sa langit. Ang mga bagay na nauna ay naparam na. Bakit kailangan maparam ang mga bagay na nauna? Sapagkat kapag naalala mo yung buhay mo pa dito sa sanglibutang ito, hindi ka magiging masaya. Halimbawa, yung kapatid mo sa laman, ilang beses mo nang pinapangaralan, inaakit, o yung mga mahal sa buhay, yung mga pamangkin, o kung mga relatives, mga mahal mo sa buhay, pinapangaralan mo habang nandito pa sa lupa, habang pare-pareho pang buhay, hindi nakikinig. Ngayon, pag nagawa mo na ang pangangaral doon, wala na sa anong tawag doon, wala na sa kamay mo ang kanilang dugo. Nagawa mo na yung nagawa mo na ang iyong tungkulin na maipaabot sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya pagdating sa langit, hindi mo na maalala ang mga bagay na yan. Ang mga alaala ng mga una, ang mga nakaraan ay naparam na. Hindi mo na maalala. Kaya sa langit, wala nang kalungkutan. Ngayon, sa pagpapatuloy, 1 Corinthians 2:9, ganito ang mababasa natin in English. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Ibig sabihin, hindi sa isip ng mga tao, ni sa nakita ng kanilang mata o narinig ng kanilang mga tainga, yung mga bagay na ihahanda sa atin. Hindi natin naranasan dito sa sanglibutan yung mga bagay na ihahanda sa atin ni Kristo sa langit. Sa aklat ng Pilipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. We are strangers in this world. Temporary lang naman tayo dito sa mundo. Tulad ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:1 in English, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Halimbawa itong ating mga sarili, itong ating katawang panglupa na katulad sa isang tent. Ano ang tent? Pag sa ating tent, yung nagkakamping tayo sa bundok, temporary lang yan. Hindi talaga yan ang ating bahay. Pero pinaghanda tayo ni Kristo ng inahalimbawa sa isang gusali, sa isang building, na doon tayo maninirahan. Everlasting, sa forever and ever lasting life. Walang katapusan. Pag nakasama natin si Kristo, walang pagdurusa. Sa aklat ng Colosas 3:2, kaya sa mga nakikinig, mag-aral tayo. Sinasabi sa aklat ng Colosas 3:2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Yun ang isipin natin, yung makalangit. Doon tayo magtipon ng kayamanan sa langit para makarating tayo, maabot natin ang kaluwalhatian ni Kristo para tayo ay maligtas. Muli po, sana kayo ay mag-subscribe kayo. Kakaunti pa lang ang aking subscriber. Ang gusto ko lang naman ay makapag-live ako para makapag-live teaching ako. Maka 200 sana sa TikTok para makapag-live. Tapos hindi ko alam sa YouTube, sa Facebook,
basta may required yatang number of subscriber para makapag-live. Yun lamang po, at lahat ng mga talata na sinabi ko ay ilalagay ko dyan sa description. Maraming salamat sa inyo.